Balita, trending, tugtugan, trabaho, gadgets, pati ang trip mo. Lahat nagbabago. Pero ang sayang kinagisnan, hindi nag-iiba yan. Dumadami man ang paraan ng pag-e-enjoy, lagi nyo kaming maaasahan. Secure ang bawat cash in at withdrawal, kaya safe ang perang pinagpapaguran. Mas swabe ang access, kaya hindi ka mabibitin sa good vibes. Mula noon hanggang ngayon, magkasalo tayo sa bawat panalo. Kaya nagpapalit-palit man ang uso, isa lang ang sigurado, tuloy-tuloy ang saya kasama ang Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. Tita Cora, Kapitana Sisa, ito po yung script ng pag-uusap ni Mr. Fu at Kelvin Miranda. Oh, go! Pwede niyo po ba gayahin? Ganap na ganap Sige. ka naman. Ano nga yan? Go! Kung may mag-aya sa'yo na bading, sasama ka ba? Ay, kung may mag-aya sa yung bading. Oh. Sasama Ay, di ganyan yung ka sinasabi ba? niya. Paano? Meron siyang expression. Oh, diba? Oh, sige. Kung may mag-aya sa yung bading, sasama ka ba? Depende po kung saan siya magyayaya. Ba't ka ba sabat na sabat? Oh. Depende po kung may mag-aaya. Oh. Halimbawa, Kuya, kain tayo. Halimbawa! Kain tayo! Pwede naman. Pwede naman. Halika na. Kuya, punta ka sa bahay. Kuya! Mukha akong Punta ka ate. sa bahay! Pwede naman. Oh. Oh! Kuya, akyat ka. Oh! Ah! Kuya! So, kondo to pinag-uusapan. Akyat ka kondo. sa loft. Kuya, akyat ka. Yes, I do. Oy! Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang 20% chikahan. 80% ng dugsyuhan. Ito ang Baklita sa Wow sa Podcast Season 3 na powered by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Nako, talaga nga naman I'm so excited. Dapat Oy, alam upo mo, ako ng komportable. Tuwang-tuwa ako sa itsura mo ngayon. Bakit ba? Pamintang-paminta ka ngayon dyan. Kasi may related sa topic today. Teka lang muna, Oh. bago natin pag-usapan yung topic natin, ikaw ba, dumaan ka ba dyan sa pagpapaminta o bakla ka kaagad? Bakla talaga eh. Kumaga So, sa... Laurel ka, hindi ka naging talaga no, pamintang-paminta? not Laurel. Ano? Gumamela agad. Ay, talaga? Ganon. Full-blown gumamela. Patingin yung gumemela. Parang yung durog na yung Ganon, handa ng pabulain. Wow, sabi ng... Tomboy na walang niyo. Aray ko, sakit talaga. Sakit na Alam mo, sabi ng mga tao, Hmm. hindi daw tayo masyado nakakapag-appear pag podcast kasi busy ang mga kamay sa mikropono. Hawak-hawak kasi namin yung mikropono. Pero yun na nga, asin ngayon araw na ito, Mare, very excited kasi pag-uusapan natin, ang title nito ay Eba't Adan. Oh. Bakit nga ba yun ang title natin, Eba't Adan? Eto yung, baka kasi iniisip nila, ay baka lalaki at babae, hindi. Kung iisipin nyo, bakit Adan? Diba? Kung pwede naman maging Eva. Diba? Yung mga So, ibig sabihin pa ganon. nito, pag-uusapan natin yung mga ano? Yung mga nagdi-deny. Hindi naman siguro talaga nagdi-deny, pero siguro hindi talaga sila ganon. Nami-misinterpret yung kanila mga actions. Or maaring hindi pa sila handa para iladlad kung ano ang tunay nilang kulay. Correct, diba? Or probably talaga baka kasi dahil sa kanilang mga kultura ang kinagisnan, diba? Tulad ng mga artista ang ating babanggitin mamaya kasi may mga lumaki sa States. Baka talagang, alam mo, ilikas lang sa kanilang pagiging malamya, diba? Kasi pagdating naman doon, wala naman pakialaman ng tao. Dito lang naman sa ating pinakikialaman. Sige, chumika ka lang ng chumika. O, diba? Tumatas yung hairline ko. O eto na nakakaloka to the highest level. Ang una natin pagchichikahan, nako Mare, Anechiwa! imposible hindi ito dumaan sa feed mo. Sino? Si Aaron Villena. Uy, naaalala ko yun. Ang lalaking malaki ang notches. Uy, pero hindi pa naman niya kinonfirm yata na siya Hindi. yun. Kinonfirm niya yun yung sa IG. Sinabi niya na siya? Sinabi niya aksidente niya yung naipost. Sige, saan niya sinabi? Sa isang post niya sa Instagram.
Ayan Dahil sa Instagram story niya yun na i-post nang nasa CR siya. Na talaga? nag-selfie siyang pag-ganon, tapos binura niya agad at humingi siya ng public apology. Na napicture niya yun? Na-post niya yun. At isa ako sa mga naka-screenshot. Talagang proud ka pa, ha? Bakla ang manyak ng in-screenshot mo Uy, pa. hindi kasi alam mo naman. Bakit mo ini-screenshot yung iba? May Hindi, mas masarap kasi yung kanya maputi pantay. 'Di ba? Nasobrahan ng melatonin. At ito ang usapang ano? Pero eto na kasi 'di ba nachichismis din siya Teka, na matagal na. nagka-girlfriend ba yan si Aaron Villena? Marami na-rumor. 'Di ba sa kanya na-rumor si Kakay? Oo, pero 'di ba dininay niya naman? 'Di ba dinilay niya? Parang na-hurt si Kakay. Oo. 'Di ba? Na-hurt si Kakay doon nung sinasabi nga na, ay ba't niya ako i-deny? 'Di ba? Yung mga ganon. Pero naging masaya naman daw yata yung kanilang pagiging magkaibigan. Yes, gano'n naman talaga dapat. Yung nga lang, diba? masakit yun para i-deny ka. Na tipong, hindi naman kami naging kami. Parang So gano'n. ngayon, Mare, let's connect the dots. Oo. Sinabi nila na si Aaron Villena ay nachichismis na Vekelu. Oo. Na may pagkadugong halamang dagat at Oo. walang pag-amin. Wala pa naman hanggang ngayon. Pero, diba? ilan ba naging girlfriend niya? Parang wala pa naman akong, bukod kay Wala. Kakay parang wala akong nabalitaan na girlfriend niya. May mga nililigaw-ligawan siya. Balita ko meron siya mga nililigaw-ligawan. Oo. Pero yung talagang maihaladlad niya na meron siyang girlfriend, parang wala akong Wala. Pero ang chika na ating nasagap, mukha yatang nag-out siya, tama ba, as gay. Last August 2017. Si Aaron Villena? Oo. Talaga? Pero eto na nga, kasi parang in-out siya, parang walang pag-amin, Nino, di ba? hindi ni Kakayan, Hindi, in-out siya ng mga taong, alam mo yun, na hindi na lang mapakaling tignan ng kanyang litrato, di ba? Na nagkakalat na nagsa-surface on the internet. Parang ina-out siya as gay last August pa 2017. Pero up to the present, wala pang pag-amin. Hindi naman siya i-out ng tao kung wala silang pinaghuhugutan. Ano ba ang pinanggagalingan niyan? Bakit siya ina-out? Probably kasi syempre, unang-unang basihan dyan, ba't hanggang ngayon wala kang pag-girlfriend? Diba? Tapos pangalawa, at the age of, diba, anong age mo na ngayon? Hanggang ngayon, wala ka pa rin planong, unang-una, wala kang girlfriend, wala ka pa rin planong mag-settle down. Eh, diba, yung mga ganyang age, diba, sabik na yan na tipong, halika, magparami tayo ng lahi. Correct. Kailangan may junior na ako, keme. O, diba? Hindi yung alagaan mo lang yung junjun mo, ganon. Kailangan may sarili ka ring junjun. Yes, diba? Pero bukod kay Aaron Villena, Mare, Oo. meron din akong isa pang naaalala na parang gustong i-out ng taong bayan. Sino? Si Kelvin Miranda, yung ginagaya natin kanina. Ayan yung Eto nga, di ba may chika nga? don't know when it's going wrong. Hay, huwag kang kumakanta-kanta na ganyan kasi dininay niya yan. Hindi daw true lalo yan. Kasi di ba na-chismis siya last year na binuk daw siya yun yung chismis dati. Oy, kanta pa lang yung ginagawa Binuk ko. daw siya ni Sam Smith. Oh, ng 1 milyon kapalit ng isang gabi ng kaligayahan. Yun ay chismis at agad naman yan pinabulaanan ni Kevin. Yan yung di ba? Yung chismis na nag-circulate na punitan siya, sabi. Hindi, di ba? Totoo naman yan na chismis yun, di ba? Nakita ko yun sa Reddit. Oo, di ba? Pero ako hindi ako naniniwala. Hindi rin ako maniniwala, di ba? Eh kung si Anjo Raputati, di ba? Sino yun? Yung ng Miss Universe, di ba? Ang dami niyang kinuhang mga si Ann Jakrajutatip. Oo. Anong sabi mo? Si Angela Jukatpati. Kaga. At least hindi tayo malalibel. Hindi matukoy yung pangalan. Sinong padadala niyo ng sumpina? At least hindi tayo malalibel doon, diba? Si Angela Kuchatapi. O, diba? Ang dami niyang nabook dito. Napaisip ako, sino si Anja Krajuto-Patapi? Diba? Sira ulo ang bakla. So yun nga, Mare, dininay niya ito. Sa pagkakatanda ko, kasabay ito ng interview niya na sinabi niyang meron siyang depression. Dininay niya lahat yan, yung mga chismis na yan, na hindi daw totoo pala na bakla siya. Kasi kung maalala mo, di ba ikaw ang pinagnanasaan mo, Aaron Villena, yung picture niya sa Instagram aksidente niya yatang na-post, di ba? Oo, sa ako My naman Day dito ito My Day, ha? Oo. Ito si Kelvin Miranda, yung picture niya sa isang gig niya, kung saan unang nakita niyo si Pukirat.
Di ba? Yun ba yung nilundagan siya? Umbok ng... Oo. Yung nilundag-lundagan siya? Yes! Siya pala yun. Siya yun. Yung halos parang, alam mo yun, yung parang koala bear na gumanon sa... Hoy, Bakit totoo naman, di ba? sinasabi mo ba na koala bear si Pookie Rat? Hindi ko. Parang chameleon din. Parang yung tukong kumapit doon sa bamboo, ganon. I love you, Nakshi. Hoy, sinabihan na siya ni Stella na pangit siya. Di ba? Hindi naman. Sinabihan siya ni Stella. Hindi ko naman ni sinasabing Hindi siya pangit. Yung act na lang nung ginawa niya ng pagsampay kay Kevin noon. Parang? 'Di ba? Parang tukong gumanon doon sa bamboo. Wala akong sinabing description. Oo. Pero yung act lang ang sinasabi Parang? ko. O 'di ba? Parang ano? Para siyang giraffe. Yung sumampa yung giraffe. Pero yun nga, Mare, hindi daw totoong bading itong si Kevin Miranda. Hindi na niya yan so many times. Di okay. Hayaan na natin. Bakit ba kailangan natin ipilit kung sinabi naman nilang hindi sila bading? 'Di ba? Kung walang girlfriend and so be it. Baka hindi pa talaga nila nakikita yung kanilang D1. Oo. Wow, Toroy, D1. Ikaw ba, i-deny mo pag tinawag ka nilang lalaki? Hindi. Kasi yun minsan ang gusto kong peg eh. Yung lalaki ka lang? Oo. Sige nga. Pag bet... Yak. pag minsan pag bet ko maging top. Diba? Hindi ko i-deny yun. Di ba may chika nga ako sa'yo? Ewan ko kung na-chika na yun sa'yo. May pinuntahan ako landian na bar. Tapos syempre, nakilala niya. Parang syempre ako doon, kalbo-kalbo. Tapos syempre, ay, hindi ako nililawang kalbo. Diba? Yung mga tipong Kalbo ka? Oo, mamaya na natin tanggalin niya dahil mahirap ibalik. Kasi pag tinanggal ko na, hindi ko na aalisin. Nakatingin ba yan, Chad Guinness? Diba? Tapos, diyon. Nandun ako sa may bar na yon. Tapos right after nun, biglang sabi niya, "You look cute." Sabi ko, "Thanks." Gumanyan lang ako. Tapos biglang, "Hoy, tapos eto sandali. Ito pa yung peg." Sabi ba naman niya sa akin na yung baklang lumalandi sa akin. Sabi niya, "Kaya lang kamukha mo yung isang DJ na bakla sa FM." Sabi niya gano'n, "Napapanood ko yun." Sabi niya gano'n. Sino, si Chico? Hindi. Tapos biglang sinabi niya gano'n, "Sa Energy, yung kamukha mo." Si Chico nga. Ha? Si Chico nga. Hindi, ikaw nag-out kay Chico. Ay, siya ang nagtatawag sa sarili niya ng barumbading. Barumbading, Pero yun lang nga. The afternoon. So namukhaan ka na ikaw si Kapitana Sisa. Oo, sabi ko, hindi wow, ba? Sabi, sikat. Hindi. Alam mo, kasi syempre aaura ako eh. Sabi ko, hindi, umalis ka bak suntukin kita. Di ba? Ay, lalaki ka. Antara, lakas mga matandang bakla. Paminta na nakakaloka. But anyways, pero yun alam lang mo, naman. depende naman yan eh. Kung gusto mo talagang gumirlfriend. Kasi may mga bading din na may mga bading din tayong kakilala na, di ba, nag-girlfriend, mga ganon. Yung kakilala natin, di ba, yung malapit sa isang DJ dito. Sino? Yung kwentuhan tayo kahapon, na nag-girlfriend na yung isang bading. Si Cara? Diba? Oo, yung kasama yung niya. dati niya kasama? Oo, nag-ano na daw. Ay, diba yung dati niya kasama, nagpulis na nga daw ngayon. Oo. So, depende pa rin yan. Siguro buy now, gay later or gay later, buy now. Ganon. Pero kasi pag buy ka, Balibaliktad. bakla ka pa din, di ba? Depende yan sa kagustuhan mo kung ano yung soji mo. Oh. Oo, pwede. Pero hindi ko sure kung kaya pang ibalik kapag bakla ka na talaga. Once you go, Once you go no chest, di ba? No returning back. Hindi ko lang sure. It depends on the no chest. Oo, pero kasi may mga iba nagbabago. Pero syempre hindi naman yan sakit para pagalingin, di ba? O Oo. ikaw, meron ka pa bang alam na na laging na-i-issue na bakla daw siya? Well, una-una, sige, isama na natin, di ba? Si Brent Manalo. Recently Hoy. lang yon. Totoo ba yan? Chismis. Kasi 'di ba parang recently nung nanalo na siya kasi hodang may mga nagsa-surface sa mga pictures nila, yung kasama niya daw yung dati niyang mga makeup artist, Kemerut, na sinasabing may relasyon. Tapos 'di ba nalilink siya kay Esnir, yung mga ganyan dahil sa mga proyektong meron silang ginagawa. Pero nevertheless, hindi naman ito parang binigyan pansin ni Brent Manalo. Kumaga parang
alam mo yun, bin-rush off niya ito eh. Kasi kumaga parang what's the use na makipagtalo? Kasi pag sinabi niyang hindi ako bakla, ipipilit ng tao. And at the same time, ako kasi Mare, may panuntunan ako eh. Oo. Medyo judger itong instinct Sige ko na nga. to. Kapag tinitignan ko ang isang tao, Oo. lalo na ang isang lalaki kapag nagpapaminta-pamintaan, Oo. naaamoy ko siya kaagad bilang bakla ako eh. Ay, Oo. Bakit? And dito kay Brent Manalo, Ano? hindi ko maamoy na bakla siya. Oo. Alam mo kasi bilang bakla ako, Mare, naaamoy ko kasi kapag bakla ang isang lalaki eh. Oo. Kahit ano pang Bakit sa tago mo amoy ng dyan. skincare? Gano'n. Hindi Parang eh. sa skincare na amoy mo Niliteral mo eh. naman ako. Aso ba ako? Hindi, may mga skincare na tatapang ng amoy eh, di ba? Hindi sa ganung pamamaraan ko naaamoy. I'm just okay. using the word naaamoy. Pero alam ko kasi sa kilos ng Kumbaga isang radar, tao. gano'n. Oo, parang nararadar ko kung ito ba ay may pag-asang maging Oo, halamang gummy bear. daga. Ay! Oo, yung mga ganon. Oo. Plema, mga ganon. Oo. Pero kay Brent Manalo, parang hindi ko naman maamoy na bakla talaga siya. Ako tama tayo kasi ako tingin ko din sa kanya. It's like parang alam mo, introvert type kasi siya na although sinasabi naman niya, 'di ba, na medyo introvert nga siya na 'di ba, mas gusto lang niya minsan na mag-isa siya, parang ngayon lang siya talaga nung napasama sa PBB na nagsimulang alam mo yung makasalamuha, na ang saya pala sa feeling, yung mga ganong aspeto. Pero Maliniwala pa ako, Mare, kung ang na-chismis, nagkaroon sila ng something ni Sneer. Kasi parang ganun yung aurahan niya eh. Parang, ang tawag namin sa Ilocano, babaklain. Alam mo yung gustuhin ng bakla? Oo. Yung ganon. Oo. Pero kasi ang layo ng personality ni Brent sa gustuhin ng bakla. Kasi lumaki to na seryoso yung ano Correct, niya. diba? Na parang any moment, diba, matatakot. Brainy ito, diba? Tsaka Tumbagit sa matatakot kang kausapin kasi baka bigla kang sapakin yung mga ganyan. Kahit yung mga bakla, mangingilag nga eh. Ay ito, yung character niya doon sa huli niyang palabas na pinanood natin sa SM Mega Mall. Parang ganun din, manununtok. Pero bakit kaya siya nachichismis? Oh, diba? Oo. Na nakakaloka. O syempre, eto Mare, itong susunod ko, parang feeling ko talaga, parang manununtok siya anytime. Oh, sino ito? Kasi yung karakter niya doon sa pinanood nating Isang Daang Awit para kay Estela, medyo Oo. brusco eh. Brusco talaga siya dito. Oo, pero hindi maiwasan na pag-usapan ng mga netizen, lalo na mga chismosang kapitbahay, na itong si Kyle Echari, sabi nila, may pagkabakla daw. Ay, di na natin may pagkabakla daw. Dahil... Ay, nako, eto nga nakakaloka. Nililink siya kay Papa P, Piolo Oo. Pascual. Naalala mo yung naging issue dati na nakipag-away sila sa Star Magic Ball ba yun? Oo, sa isang hotel. Oo, sa isang Nakaaway hotel. nila doon sila Daniel Padilla. Yes. Oo. At saka Richard Gutierrez. Oo. Ngayon, Mare, nakunan sa isang video, nakasama niya itong si Papa P. Oo. Sino pa ba? Si J.K. Labajo. Oo. Which is si J.K. Labajo din. Di ba? Kung maaalala nyo. Correct. Di ba na chismis dati na. True. Chismis lang naman, which is pwede lang pabulaanan or kung napabulaanan naman na, di ba? Diba nagkaroon din na sila ng issue noon? Yes, diba? Diba na-chismis sila dati? Pero dito kay Kyle Echari, na-chismis siya Oo. dito kay Papa P, Piolo Pascual. Dahil sa iba, madalas sila nakikitang nasa out of town. Magkasama. Tapos parang scuba diving ba ang ginagawa nila? Parang swimming Natawa ko or dun sa scuba diving. excursion. Diba? Hindi na sa scuba diving sila, Ayan. diba? Sa Siargao yata, if I'm not mistaken, kung mali man yung lugar. Ang Pero alam ko, si out of Papa town P, yun. meron siyang resort sa Palawan, nakasosyo niya si Catherine Bernardo. Yung Amara ba yan? I'm not sure kung Amara ang pangalan. Yun. Pero parang dun yata sila nakunan ng picture together. However, nakukunan din siya sa ibang part ng Pilipinas na kasama nga niya si Papa P. Oh. At marami nagko-confirm niya na nakita nga daw nila magkasama yung dalawa. Pero sa isang press con, ayan, ng Isang Daang Awit para kay Estela, maray dininay ito ni Kyle Echari at sinabi niya na parang kapatid lamang ang tingin niya kay Papa P. Kuya, Ganun daw yung ganyan. pagtuturingan nila. Bakit naman hindi, di ba? Kasi si Kyle, di ba, ang mga iba niyang mga kamag-anak nasa ibang bansa, lalo na ang kanyang ama. Oo. So siguro, nananabik siya sa love ng isang tatay. Ng kapatid. Ng daddy-daddy, O ganon. di kaya ng Oo. ng younger, older brother. Hindi, tsaka itong si Papa P, si Papa P, si Papa Piolo,
dating manager nitong si Kyle Echari. Kaya hindi mo rin, you can't deny it na Kaya close inalagaan sila. lang. Oo. Diba ng bongga. Ikaw ba gusto ba maalagaan ng Piolo Pascual? Ayun naman. Kahit pa pumalit pa ako kay kay sino ba yung kanyang PA? Si Moy. Oo, kahit palitan ko pa si Moy, 'di ba? Si Pero Moy kahit na- maging assistant ni Moy, pwede. Oo. 'Di ba? Papa P yan na nakakaloka to Dios level. Pero eto naman kasi 'di ba, parang ako iniisip ko, talaga ba maliling siya dyan? Pero kasi ngayon, 'di ba may chismis na lumalabas din kay Kyle? Kyle Echari? Oo, na medyo iniiwasan nga daw siya ng mga kababaihan naman dahil nga medyo matachi ang lolo mo. Yun ang sabi sa chismis. Pero Antiret, eto kasi syempre alam mo naman medyo nasasanay na tayo sa showbiz. Alam mo na kapag may chismis na inilalabas na ganyan, may paparating na proyekto. Oo. Hindi ba may paparating siyang proyekto nun? May concert siya. Ay talaga ba? Oo. Kaya pinaingay lang yung with Oo. Andrea Brillantes tsaka yung Francine Diaz. I'm not sure kung concert o ito nga, isang daang awit para kay Estela. Kaya pinapaingay dati na 'di ba sa set daw, touchy daw siya, parang nababansagan. Na iniiwasan Oo. kasi nga daw parang ang hands ng lolo mo ay hindi mapirmi. Oo, na touchy daw. Pero kasi kapag galing ka sa western culture, Parang normal na ganun sa talaga kanila sila yun eh. 'di ba? Diba? Tapos gaya nga na sinasabi ko kaninang part na 'di ba, na maaaring alam mo yun, malamya silang kumilos kasi nga 'di ba part ng kultura nila yun na tipo tas may pagka-liberated na parang wala silang pakialam 'di ba? Kumaga dito lang naman sa atin lahat big deal na kapag dito lang sa atin malisyoso ang mga tao. actually na inakbayan lang na konti, uy ganito si ganyan, sumama sa lalaki, uy bakla agad 'di ba? Alam mo yun, imbis na yung parang baka respeto lang. Oo. 'Di ba yung kagaya ng ginagawa Tsaka niya. utang na loob naman, Kyle Echari, parang halos kaedad na ng anak ni Piolo Pascual na si Inigo. diba? Well, sa ating pagbabalik, hindi ba? Meron pa tayong mga pag-uusapan pa Yes. na marami pa talaga na ina-out bago tayo pumunta Dun doon sa sa mga mga, nag-out. out na talaga. Well, in the meantime, mga pangga, hindi ba? Diyan lang kayo, kami ay magbabalik. Panalo sa bingo, bus, 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 bus. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo, bus, bus, bus. And we're back! Naku, nakakaloka. Napag-usapan na rin lang naman si Piolo Pascual. Oh. Idugtong na natin. Sino? Kasi Piolo Pascual. Kasi 'di ba for the longest time, 'di ba? Alam mo Gano'n yan, ka long? as in talagang long, 6-7 inches, ganyan. Oh, long. Si Papa P kayo, may ganun kaya siyang 6 or Yes, 7 inches. Oo, parang big. Big, Uy, baka big. mamaya sabihin nyo naman sinisexualize namin Ay, siya. O bakit? Bakla nga, 'di ba? Mga bakla. Sino bang hindi nagnasa kay Papa P? O, 'di ba? Kahit maamoy mo nga lang yung kilikili niya, okay na Pero yun na nga. For the longest time kasi alam naman natin, 'di ba? Halos na-link na siya kung kani-kanino, 'di ba? 'Di ba may Casey Concepcion sa buhay niya, may Judy Ann Santos na dumaan sa buhay din niya. Naging sila ba ni Judy Ann? 'Di ba? Parang naligaw. Parang na-link yata. Nanligaw lang pero hindi nag-prosper. Ang naging karelasyon niya Shaina. si Shaina Magdayo, si Casey Concepcion, 'di ba? Pero doon medyo napaisip at lalong parang kinutuban yung mga tao kasi nga, 'di ba, nung parang nag-break sila ni Casey noon at nagbigay ng parang cryptic message, hindi post na parang tipong I will still love you for who you are. Ay? May ganong Talaga? binitawang salita si Casey Concepcion na nagpa-question mark na naman sa mga tao patungkol sa matagal ng question sa sexualidad ni Piolo Pascual. Lalo nagpatibay sa paniniwala. Na parang tipong, baka nga May iba. talaga may something. Kasi, 'di ba, sino ba naman talagang aayaw sa isang Casey Concepcion na? 'Di ba, na parang talagang, alam mo yun, naka-jackpot Ikaw, ka. bebetan mo ba si Casey Concepcion? Bakit ba hindi? Kung i-imaginein ko si Gabby Concepcion yung mukha niya.
O ano? Pero wala siya no Ano chest. kala mo? Maski na. Ay, hindi yan magugustuhan ni Ate Ano yun sa- Shawi. Hindi, ang sinasabi lang kung magugustuhan mo eh. Oo. Ano ba yung iniisip ng tao, Oo, 'di ba? O, 'di ba? sabagay. Kasi kung meron ba naman siyang mukha na malagay Concepcion, hindi mo gugustuhin yung mukha ni Casey Concepcion, Oo. 'di ba? So yun na nga. Pero for the longest time, halos lahat sa lahat na ng interview ngayon, parang ano mo parang normal na kay Papa P yun na tanungin siya lagi na paano mo dinidefend against your sexuality at sa iba't ibang mga, lalo sa Bingo Plus events. Paulit-ulit na yan. Sa na Bingo Plus sinasagot events niya. natin, 'di ba? Pag ini-interview siya sa press, tinatanong yung kanyang sexualidad. Anong sinasabi ni Papa P? Hindi na ako nakikipagdebate patungkol diyan. That's a very long time story na para i-defend ko pa yung sarili ko. Correct. Parang lagi sinasabi ni Papa P, 'di ba? Oo. Isipin niyo kung anong gusto niyong isipin. Ako magtatrabaho ako, gagawin ko kung ano yung gusto ko at makakapagpasaya sa akin. Correct. That's it, 'di ba? Na nakakaloka. Hindi, tsaka kapag ganyan kabait yung artista, hindi mo na rin pag-iisipan na, siguro bakla ito. Tsaka never siyang pumatol sa basher. Kahit pa Wala. sabihin na natin, alam natin sa social media na madami talagang, alam mo yung kurimaw dyan na nagsasabing, ay bakla ka, bakla ka, bakla. Never sa tagal na Hindi siya nasa nagsasagot. showbiz, hindi niya pinatulan ni minsan ang isa sa mga nambabasha o kaya nagsatawag sa kanya ng bakla. Nginingitian niya lang, then that's it. Paningiti. Ganon, no? Ganyan. Bakla nga. Hoy, hindi naman gumanyan. Ako to. Ikaw. Tinanong Okay, mo ko, okay. sabi mo sa akin, paano? Oo. Hindi mo naman sinabi paano ngumiti ang Piolo Paano ang Pascual. ngiting Piolo Pascual? Ito yung camera mo. Oh. Ano? Bakit? Parang mga hunting. Humanda ka mamaya, tatanungin kita dyan sa tatanungin mo kung paano ngumiti. Ay, hindi pa. Meron pa. Meron pa. Ikaw, sino pa? Isa pa. Idudugtong na rin natin ang halos, alam mo yun, na actually, nung una, parang napipikon pa ito eh. Sino? Si Alden Richard. Parang medyo na-offend siya sa mga issue, pero recently lang, 'di ba? Dinasag na niyang pananahimik niya. Dinasag na niyang isang katahimikan niya. I think if I'm not mistaken sa ano yan kay Tito, Tito Boy. Boy. 'Di ba na isipin niyo na lang kung ano yung gusto niyong isipin for me. Hindi na niya din kasi alam kung saan siya lulugar. 'Di ba? Kasi gaya nga na sinasabi natin, like kay Aaron Villena, 'di ba? Na hindi porket walang girlfriend bakla agad. Hoy, alam mo, yaman din lang na pag-uusapan natin yan si Alden. Oh. Yung tambalan nila ni Maine Mendoza na ikinakabit sa sexualidad niya kung bakit hindi sila nagkatuluyan. Naghiwalay. Oo. Kung bakit hindi daw sila nagkatuluyan ni Maine, dahil nga daw doon sa sexualidad niya, nabubuhay ulit yung Aldab. Oh. Kasi nga, dahil nga doon sa lumalabas na issue nitong si Arjo Atayde, kasi pinangalanan siya, di ba, ng mga diskaya. So sabi ng mga ng mga chismosang mga Aldab fans, yan yung sinasabi namin sa'yo. Dapat kasi hindi mo pinatuloy yung Arjo Atayde din. Kaya nagbubunyo ngayon yung mga Aldab fans. Oo. So may ganong issue pala Pero sila. may mga ilan pa rin tao na, naku, hindi magbabalikan yan or hindi magkakatuluyan Wala. pa rin. Kasi Oo. bading yan si Alden. di ba yun pa din? Bading. Yun ang But lagi still, sinasabi ang nila. sinasabi lang ni Alden, napapagod na siyang depensahan yung kanyang sexualidad. Kasi maaari lang talaga na ang focus niya, hindi naman natin sinasabi na Hindi siya ayaw niya sa nagka-girlfriend babae. 'Di ba? Baka kasi kasi 'di ba, alam naman natin, very much aware tayo na siya yung parang breadwinner for the family. Pero hindi na ngayon. Diba? Imposible naman walang pera yung pamilya niya. Hindi, meron naman, 'di ba? Kumbaga parang na-provide na niya ng maayos. Pero ano kayong dahilan niya bakit kaya hindi girlfriend si Baka Alden? talaga kasing iba rin ang priority niya. 'Di ba? Like what? Sa bagay, negosyante kasi itong si trabaho, Alden 'di ba? Trabaho, negosyo, pamilya. 'Di ba? Siguro enough na 'yun para kay Alden. Yes. Bonus na lang kung sakaling magkakaroon siya ng partner in the future. Yes. 'Di ba? Na makakatuluyan na alam mo, yung sisilang ng mga little Alden Richards. And of course, we're looking forward na magkaroon ng pamilya Diba? itong si Alden. Gusto rin natin maging masaya siya. However, wala tayo sa posisyon para madiliin siya sa kung anong gusto niyang gawin. Diba? Isa pa yun si Marvin Agustin. Correct, 'di ba? 'Di ba? Na may picture siya na kumakalat dati, nakasama niya si Marquis Troem sa kama. 'Di ba yung Ano nangyari yun? doon? Ang sarap ni Marky doon. Hoy, pero yung mga panahon na yun, Mari, Baka naman kasi magkakatropa lang. Wala pang AI noong mga time na yon. Oo nga, magkakatropa Oo. lang naman. Dinenay ba niya yun? Alin? Yung nila ni Mikey Stroem? Parang sinabi niya yun, 'di ba? Na parang
ang pagkakasabi niya doon, kumbaga, kung anong meron silang relationship ni Marky is totally friends. Magbarkada. At Kumbaga parang yung pictures naman na yun, parang hindi nila inelaborate, walang dinefend, Hindi kasi- wala ding dininay. Hindi, ewan ko lang kung kung tama yung pagkakaalala ko. Yan yung time na sinabi din niya na wala daw siyang jowa ngayon, girlfriend or boyfriend or whatsoever, pero masaya ang kanyang puso. Masaya nga kasi may 2 anak siya eh. Oo. 'Di ba? May 2 anak ba si Marvin Yes, Agustin? may kambal siya. Oh. 'Di ba? Kaya So, nga naman. Wala naman pala siya kailangan patunayan. Diba? Hindi rin niya kailangan depensahan yung kanyang sarili about it, 'di ba? Kasi napatunayan na niya kanyang pagkalalaki. Nag-seal, siya. Nagbunga na Yes, ang kanyang punla. Sorry. Diba? Oo. Eto na ang aking mga kreasyon. Wow, Anong kreasyon! Creation. Creation. Diba? Ang aking lahi, Oo. ikinalat ko na. Hindi sa kortina. Hindi niya Yak! Ginawa mo yun, ma? Hindi, wala kami cortina blinds. Talaga? Kaya minsan ang daming mancha ng blinds. Dirty pa din. Ay, eto last but not the least. Ay, Naku, sige nga. sinong Excited oras ako natin. dito. Eto kailan lang to? Sino nga yan? Nako, medyo to ha. Hindi naman niya kasi pinapansin din. Oo. In-out siya nitong si Robbie Tarosa. Kumaga, purong aligasyon. 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 At Ulitin hindi tayo lang nakakita ng kahit natin. Anong preba? hindi. Wala kasing pruwebang Yun nga. Oo. Etong si Senator Jinggoy Estrada. Oo. Alam naman natin na si Senator Jinggoy Estrada talagang nuknukan ng kasikatan dahil senador Oo. Tapos kilalang pa galing sa angka ng mga Oo. Estrada. Ngayon, dig deeper muna tayo. Paano nga ba nag-umpisa ito? Bakit nga ba? Si Senator Jinggoy Estrada kasi lately pinangalanan siya ng isang Dating witness. model? Witness ba siyang maituturing kasi wala pa naman siyang parang resource person pa lang siya. Si Bryce Hernandez, yung isa sa okay. mga engineer sa DPWH. Oo. Pinangalanan siya na isa siya sa mga sangkot Oo. sa Maanomalyang Ghost Project. Oo. Ngayon, itong si Robbie Tarosa, may post siya Oo. na sinabi niyang bakla daw ito, magbitiw ka na Jinggoy, bakla ka, ganyan-ganyan. Oo. Alam daw niya kung anong ginawa nila ng ex niya. So ang mga tao may isip. Uy, teka sandali sisingit ko lang dyan. Kasi talagang ako, tubong San Juan talaga ako. Kumaga, 38 years akong namuhay sa San Juan. Simula pa sa tatay kasi niya, from hanggang sa naging mayor si Jinggoy, parang sa San Juan kasi, wala kaming narinig na ganong Nabading issue. siya. Oo. Katulad nitong si Pres Ejercito. Oh. 'Di ba? Halos nakita po namin sila kasi nararamdaman naman namin sila eh. Ito yung mga talagang alkalde, naramdam maski kami na nakikita namin na tumatrabaho. So, parang habang lumalaki ako sa San Juan, hanggang sa nawala na, hanggang sa naging ganito yung buhok ko sa San hanggang sa naging ganito yung buhok ko sa San Juan. What a revelation! Hanggang sa naging ganito ang buhok ko sa San Juan. Hoy, teka lang. wala Kandungin mo kami yung na- Shih Tzu mo. Sandali. Kandungin mo yung Shih Sandali, Tzu mo. wait. Ayan. Yan. Shih Tzu ba yung jellyfish? Hindi to. Anong tawag doon sa asbit kinukuha na? Bumababa Ayan. yung sugar ko Hindi, kanina. to? Biglang umuki. Alaskan Malamute. What? Ang laki nun, di ba? Itim. Ay, but anyway, Hindi, pero yun na nga. Sabi ko nga, di ba, nagkabuhok ako, nawalan ako ng buhok. Never, parang walang chismis. Hindi mo na Oo. Okay, balik tayo dun sa chika nitong si Robbie Tarosa. So sinabi nga niya na alam Si daw Robbie niya. Tarosa ay... Si Robbie Tarosa ay dating aktor. Oo. Nagkaroon siya ng, if I'm not mistaken, 2 movie. Producer din siya. Kung i-Vice Ganda Mo sa Araneta yata yung produce niya dati. Talaga? Oo, may mga pinuproduce silang show here in abroad. Ay, wow. Oo. Ngayon si Robbie Tarosa, Mare, meron daw, alam daw niya yung ginawa daw na kababuyan ni Senator Jinggoy Estrada at saka nung ex niya. So ako, sino sa ex niya? Dahil Sandali, ang aminado lang siya ay Ito, lilinawin natin, Oh. pare. Ito ay allegation. allegation kasi pinost Ni niya ito. Robbie Tarosa. Yes, sa kanyang against Facebook. Senator Jinggoy. Yes. Okay. Ngayon, napaisip ako, sino nga yung mga ex niya? Kasi ang alam ko lang ex, niya. Ni Robbie? Ex ni Robbie Tarosa kasi sinabi niya, alam daw ni Robbie Tarosa. Oo. Ulitin ko Oo. Alam daw ni Robbie Tarosa kung ano yung kababuyan na ginawa ni Senator Jinggoy at saka nung ex niya. Sino ba ang ex ni Robbie Tarosa? Una,
si Manilyn Ay? Reynis. Imposible Oo. naman. Oo naman. Diyos ko, ang saya-saya Oo. na ni Manilyn Reynes. Hindi, dati. Oo. Ngayon, isa pa, at saka para maging baboy, Oo. si Manilyn Reynis, no, hindi gagawa ng ganong ano si Manilyn. Ay, magagalit si Pepito Manaloto. Oo. Si Joed Serrano, yung matagal niya naging partner. Controversial din yan, di ba? Yes, nag-Dots Entertainment yan sila, di ba? Tapos yan yung nag-out ba? Yan Yung kontrabidang Bigotilio, tama ako, Yes. di ba? Nanlaki ng boses. Oo. Nag-ano yan, Mare, sila, nagkaroon sila ng relasyon at nag-live-in pa nga yung dalawa na Ni yan. Robby Tarosa. Ngayon, ang chika ni Robby Tarosa, Oo. alam daw niya kung anong kababuyan na ginawa daw nila nung ex niya. Ni So ang mga tao, Joed Serrano daw. Oo. Oh? Na hanggang ngayon ay hindi naman pinapangalanan. Pero ulit-ulit talaga yung mga yan, yung mga chismis na yan. May mga nakikita pa ko sa social media na yung puro paratang lang ito at allegation na dumugo daw yung Wetchay Maru ni Senator Jinggoy. Hindi natin alam kung black propaganda ba ito para sirain si Ito Senator ay lahat Jinggoy. nanggagaling kay Robby Tarosa. May mga ilan na nanggagaling kay Robby Tarosa. Pag tinignan nyo yung kanyang Facebook page, talagang makikita nyo sa kanyang wall. Talagang pinapangalanan niya at sinasabi pa niya doon, Mare, na meron daw mga death threats. Hindi man niya tahasang sinabi kung kanino nanggagaling yun. Pero kasi ang lagi niyang pinapangalanan doon at name drop ng malala si Senator Jinggoy. So hindi na lang ito tungkol sa sexualidad or what. Parang talagang tinatarget talaga niya mas. Yan ang dapat niyang Estrada. patunayan kung sakali naman, 'di ba? Kasi kung talagang ganun siyang katapang na pangalanan at magbigay ng ganung klaseng akusasyon laban kay Dapat may Senator pruweba. Jinggoy, maglabas ka ng preba mo. Oo. Kasi ako katulad niya, 'di ba, sinabi ko nga kanina, 'di ba? For 38 years na nandito ako sa San Juan, never po kami nakarinig. Maski ako growing up, Yes. hanggang sa nagsimula ako maging botante ng San Juan. 'Di ba? Never ko narinig yung From ganung long issue. hair to nawalan ka ng Wala, buhok. hanggang ganito, hanggang sa ngayon ano na 'yan, keratin. Kekeratin. Kekeratin na lang ang buhok. Yan. Hindi talaga, to be honest, yun lang. Parang wala kami narinig na gano'n. Kaya this is a shocking news to me. Diba? Bago, no? Bilang San Juanenyo na mapapaisip din ako, diba? Na parang, talaga ba? Kasi nakita ko din, lalo pat yung anak din ni Senator Jinggoy, tsaka ni Presi Ejercito, Yes. na si Janela Ejercito. Kasi tumakbo yan, nung recently dito sa San Juan. Kaya parang, sabi ko, my gosh, parang, ay talaga ba? Mali. Parang, mali naman yata ng pinararatangan. Pero kasi, Mare, ganito si Senator Jinggoy Estrada, wala na siyang kailangan patunayan. May anak, may chucho. Pero kasi, wala din naman pinipili kasi ang pag-iba ng sexualidad. Kung bading ka talaga, kahit may anak ka pa, bading ka talaga. Yes. Nandun tayo sa aspeto na yon. Pero yun nga, yung gaya ng aligasyon nitong si Robby Tarosa, dapat meron siyang preba. Kasi kung hindi, diba, malalagot ka naman. Kasi kumaga paratang ito ng walang basihan na ikasisira ng pagkatao ng isang nilalang. Diba? Lalo pat ngayon, hindi lang basta nilalang. Diba? Senador. Pero I don't see it like ikakasira niya. Kung sakali kung sakali lang. Kung sakali lang na siya ay gustong mag-out, parang hindi naman niya ikakasira yun. Para naman nating sinabi na nakakasira ng pagkataong pagiging bakla. Pero, diba? Kasi may kongresista na bakla, si Congresswoman Geraldine. Miyembro ng LGBT. Miyembro ng LGBTQIA. Pero yan nga lang, kung hindi naman nag-out yung tao, wag nating pilitin or wag nating pangalanan, wag nating i-name drop. Tsaka kung respeto ba? Kung walang rimbasihan, 'di ba? Hindi yung tipong sige, dawit mo ganito, ganyan. Pero feeling ko kasi merong pinanggagalingan na galit itong si Robby Tarosa kaya niya itong inilabas. Yan ang aabangan natin. Syempre bilang mga chismosa tayo. Correct, 'di ba? Alam mo, dami pa nating gustong pangalanan pero kulang na sa oras. Pero ulitin ko lang din ayan, para din sa kalaman ng lahat yung ating huling itinampok sa ating usapin ngayon ay pawang aligasyon lamang Allegations. po. Uulitin namin ni Mr. Robby Tarosa. 'Di ba? Laban kay Senator Jinggoy So far, Estrada. Mare, baseless pa rin itong mga to, no? Kasi puro hearsay 'di ba? Mas ganun sabihin ko, 'di ba, na uy, kamukha mo si Sino? 'di ba? Ayoko magzamgit. Wala na siya sa Sino? Ayaw mo magbanggit sino? Matapang ka, di ba? Hindi. Hindi. Sino Wala. kamukha?
Ako pa talaga tinitira mo, Rosenda. Oh. Ayan. Si Claudine Barreto. Thank you. Oh, diba? Ayan. Oh. Mabait ka naman pala. Yes. Ayaw mo na pinapadukot ka. No. Okay. Tama na akong binusalan. Hoy, hindi totoo yun. Chika lang Ay, yun. anong nakuha mo dito sa topic na ito? Bilang chismosa tayo. Ako, no? Wala tayong nakuha kasi chismosa nga tayo. Yes, hindi. Yung para lang moral lesson dito. Wow, may moral lesson ka pa? Hindi, kasi kung chismosa ka, diba? Wala ka moral lesson pag chismosa Hindi. ka. Kung chismosa ka. Oo. Diba? Hindi natitigil at hindi natutulog ang balita kapag chismosa ka. Oo. Walang Dahil ang oras. balita ay 24 oras. Hindi. Pag chismosa ka lang, huwag ka manira ng iba. Oo. At saka karamihan naman sa mga chika natin ngayon, baseless din naman yung accusation. Lahat puro. Diba? Halos lahat, no? Oo. Diba? At sa mga gusto mag-out na artista, sa mga nasa showbiz, huwag kayong matakot. Carry lang yan. Tanggap naman din na kayo ng lipunan. Parang in-embrace na tayo ng lipunan, diba? Maski yung mga kapatid din Hoy, si natin Robby mga Tarosa hindi din siya sobrang out na out dati. Oo. Oo, di ba? Kaya super chika siya ng ganyan kay Robin Padilla. Oo. Ay, Robin Padilla. Kay Super Jinggoy. chika siya kay Jinggoy Estrada. Kasi Ano? hindi niya din kasi naranasan na tinatago niya yung sarili niya eh. Oo. Dahil hindi man alam ng manager niya, pero yung mga nakapaligid sa kanya, alam na beke siya. Diba? But anyway, yun nga, maiksi ang oras natin. Ako mga pangga. So eto na nga ang ating 20% chikahan. 80% ang dugsyohan. Ito ang Baklita sa Woo sa podcast Season 3 na. Powered by Bingo Plus, sa Bingo sa Saya, plus sa Panalo.